Hi, Idol! Paano magpalit ng tiyan? Siya na lang naiwan sa akin, bloated siya. So, ganito yan. Don't train for other people. Don't diet for other people. Kaya lagi ko sinasabi, tama kayo, mali ako, not your doctor, do what works for you. Be healthy, always build, be a good person. Kasi kanya-kanya tayo ng journey. Baka sa'yo, dun huling naiiwan, or baka pag nag-workout ka, hindi na vacuum sila stomach in, tapos hindi naka-ano yung posterior chain mo, hindi naka-flex yung core mo, hindi mo na-workout yung core mo. So ito yung vacuum mo. Inhale, exhale. Inhale, hold 30 seconds, exhale. Tapos kung nag-crunches tayo, leg raises, naka-vacuum tayo para paloob yung tubo ng abs, hindi palabas. So yun, natutunan ko rin yan late na, nung medyo malaki na yung abs ko, paluwa na. Tapos nag-aral ako ng fitness and nutrition, yun. Yearly course yun. Ayun, natutunan ko i-vacuum. Yung iba, bumibili ng girdle, nagbe-belt, para sumikip. Kasi matagal na nasanay. Tsaka yung, nakalimutan ko yung, ano ba dun? Something abdominus. Yung parang girdle ng abs natin, hindi natin na-workout. Nakalimutan ko yung scientific term. Matagal ko nang hindi binabasa, tsaka pinag-aaralan. Anyways, yun. So, i-workout mo din yung core mo, yung obliques, kasi malaking factor yung core para lumakas yung buong nating katawan natin. Ang unang sign nga of aging at panghihina at obesity, pag may malaki yung tiyan, visceral fat. So, yung diet mo, ayusin mo. Kung mahilig ka sa carbs, di mag-high carbs ka, low fat. Diba? Kung mahilig ka naman sa taba, di magkito ka, puro ka taba. Mahalaga yung protein kung nag-workout. Kung hindi, kaunti lamang kasi wala ka naman i-build and repair. Pero kung gusto mo mawala yung mga stretch marks, sumikip yung muscle, diba? Walang loose skin, mag-workout tayo. Resistance training, progressive overload. Dahan-dahan lang. Kasi kung gagahin nyo yung paborito natin na idol, social media influencer, fitness influencer, artista, yung napapanood nyo, ilang years nyo lang ginagawa. Tsaka baka naman di niya sinishare lahat. Diba? So, yun lang naman yung tips ko. Parang itong katawan ko ngayon, hindi naman to ganito dahil nag-workout ako kanina o kahapon. Dahil nag-workout ako noong 13, nag-progress na siya. Ayoko na nga, masyado nag-develop lahat. Mas gusto ko pa nung first time lang, sexy. Kaso dun talaga pupunta may improvement. Kasi nga, resistance training, progressive overload. Nag-a-adjust yung katawan natin in time sa resistance. Kasi ganyan, di ba? Pag malamig, after 1 week, sanay ka na sa lamig. Pag mainit, after 1 week, sanay ka na sa init. Ang problema, kung hindi mo iniiba, pag palaging ganun stagnant, may iwan na ganyan ang katawan mo. Kasi nag-a-adjust siya sa stimulus. So, I hope nakatulong ako. Tapos, pag-aralan mo yung calorie deficit. Tsaka baka mga may allergy ka, kaya ka nag-bloat, o baka namamaga. Kasi kami ni Mrs., mahilig kami sa maasin. Kasi pawisin kami, nag-workout kami nag-aircon. Yung ibang tao naka-aircon, baka walang pawis, naka-high blood yun, uric, maraming mga sakit.